Dapat nakikita po sa atin at tayo po ay nagsasama-sama. Wala pong humihiwalay, wala pong nagkakanya-kanya, kundi sama-sama na si Jesucristo ang sinusunod at ang tinataas. Welcome to FCF Media Ministry. We are now active. Check out our Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok. Get to know more about us by liking, following, and sharing. And don't forget to hit that bell button and be updated for our upcoming events, announcements, and get to join online services, prayer meetings, cell groups, and more. Good morning. Magandang umaga po, maging nasa online. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa ating pong series na balik tayo sa church. Bago ko po i-introduce ang ating speaker, allow me to ask a very personal question. Sige, hintayin lang natin ang isang baryo ng mga Mondihar. Okay, nandiyan ba ang ating punong abala? Nandiyan ba siya? Si, morning. Sige po. Yan. Dito po sa unahan may upuan pa. At marami upuan po dyan. Yan, kuha lang po kayo. Yan. Nandiyan ba si Kuya Alex? Nandiyan ba? Okay. By the way, doon po sa mga kaibigan natin, na mga pastor, yung po mga script ng mga messages ay i-upload na po aside doon sa video. Pwede po kayo mag-upload ng mga messages kung nais nyo gamitin ng materials na ito. No? Balik tayo sa church. Now, going back to my question. Again, this is a very personal question. Are you really a believer of Christ? Kayo ba talaga ay mananampalataya ni Kristo? Isang tanong niya na mahalagang tanongin niyo ang inyong sarili. Sapagkat ang mananampalataya na natala sa New Testament, specifically the Book of Acts, ay ibang-iba ang kapara, ibang-iba ang naging buhay. And so, yung question ay otherwise, you have to pray sa Lord, Lord, ako ba talaga iligtas? Mahalaga yung tanong na yan. Otherwise, kung ang pagparito mo ay lagi lang sa mga personal na bagay, dahil you are in trouble, you are in the midst of crisis, and you keep on coming back, attending church services every Sunday, na ang focus mo lang yung personal agenda. Believe me, wala kang mararating sa iyong Christian life. Sapagkat ang pagiging Christian o ang pagdalo ay hindi parang ito ay isang restaurant na kakain ka lang para lang sa personal mong pangangailangan. Are you following me? At pagkatapos kumain, alis ka ulit. Hindi yan ang mga tao na ligtas na natala sa New Testament. That's why you have to really ask yourself, are you a believer of Christ? Sapagkat lahat ng taong naligtas na natala sa Biblia, ibang-iba ang naging buhay. Sila ay mananagumpay naman ang dinaanan nila sa buhay. Sila ay malinaw ang focus at sila ay inspired. Sila ay pinasangkapanan ng banal na Espiritu Santo. Ang buhay nila, the way I see it, ay napakasigla at walang anumang bagay sa mundong ito na nagpahinto sa kanila. Very focused ang kanilang buhay. At again, walang anumang bagay sa mundong ito na nagpahinto sa kanila. And so, I pray bilang inyong senior pastor, pagkatapos ng 2 buwang series na ito, isa na po kayong bagong tao, isang bagong Kristiyano, malinaw sa inyo ang inyong pananampalataya,
hindi kayo dumadalo dahil naimbitahan kayo ng asawa nyo, nahihiya kayo sa asawa nyo, dinala kayo ng magulang nyo, kundi dadalo kayo ng kusang loob, naiintindihan nyo ang inyong pananampalataya, malinaw sa inyo, malalim sa inyo. Yun nawa ang aking dalangin. Alright? Maging sa mga nasa online. And today, sa ating kalawang series ng ating topic, atin pong i-welcome ang ating tagapagsalita, ang ating pong admin pastor, Pastor Francis Tabliso. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, kahit na po nasa online. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Amen? Tayo po ay nasa pangalawang series na po ng pag-aaral natin patungkol po sa iglesia. Balik po tayo sa church. Yun po yun. At ngayon po, tatalakayin po natin ang Espiritu Espiritu Santo at ang iglesia. Yan. Si Jesus at ang iglesyang kanyang tinatag. Siguro bago po tayo magpapatuloy, tayo po yung manalangin sa Panginoon, tayo po yung manalangin gabay ng ating Banal na Espiritu. Father God, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umaga pong ito, Lord God, at muli kami po ay dinako mo rito sa iglesyang ito, Lord God, upang kami po ay mag-aral ng iyong salita, Lord Jesus. Maunawaan po namin, Panginoon, ano pa talaga ang layunin ng iglesyang ito, Panginoon, ano ba ang nais mo marating ang iglesyang ito, Lord Jesus. I pray, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, tulungan mo po kami na munawaan, maintindihan, Panginoon, at hinihiling po namin sa iyong banal na Espiritu. Natulungan po kami, Panginoon, na makita po namin ano ba ang kalagayan namin bilang isang Kristiyano, bilang isang iglesia na dumadalo sa lugaring ito, Lord God. I pray, tulungan mo po kami, Panginoon, maintindihan po namin ang pagiging Kristiyano po namin, ang aming pong buhay bilang isang mananampalataya. I pray, Lord God, na buksan mo po ang aming isipan, ang aming puso, Lord God, at patuloy kang manahan sa aming pong kalagitnaan. Ganon din, Panginoon, sa aming mga kapatid na nasa online ngayon, Lord God, na nakikinig. I pray, Panginoon, na samahan mo po sila, Panginoon, at tanggalin mo, Panginoon, ang mga sagabal sa kanilang pakikinig, Lord Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang araw na ito, Lord God, ang oras na ito. Ikaw, Panginoon, ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po na we pray. Amen. Amen. Okay. Last week, tinalakay natin ang chapter 1 ng Acts. Ngayon naman po ang chapter 2. Ang focus natin kung paano mas magiging biblikal ang church na ating ginadaluhan. Ang church ay may malaking plano ng Diyos sa buong mundo. Hindi lang sa FCF, kundi pati sa church sa Valenzuela, maging sa GNT na ating pong dating binuksan. Ang Panginoon po ay may mga plano po sa mga church na yan. Pati sa lahat ng mga church na ibibigay pa sa atin ng Panginoon, itatayo natin sa pamamagitan po ng tulong-tulong nating pagsasama-sama nating effort na gagawin natin sa iglesia ito. Ayan. Ang unang layunin nito ay makita ang kalagahan ng iglesia sa buhay ng bawat isa na mananampalataya mula pa simula na makakakilala sa Panginoon hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. May malaking bahagi ang church. Ang pangalawang layunin ay mahikayat at pasiglahin ang bawat mananampalataya na maibalik natin sila sa iglesia. Hindi lang po sila nakatuon sa online, hindi lang po sila nakikinig sa mga TV, kundi lahat po ng mga Kristiyano mananampalataya ay maibalik natin sa simbahan dahil po ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Yan. At gawin natin ang simbahan ay maging talagang simbahan. Sabi nga, let the church be the church. Kaya ang tanong ay, ano ba ang church o ang FCF? Ito ba yung sinasabi ni Pastor kanina na kapag may problema ka, pupunta ka sa simbahan at mag-unload ka para lang maibsan ang iyong problema, pupunta ka sa simbahan para matanggal ang iyong guilt? Or kaya ang simbahan ay isang ospital kung saan ay pagka ikaw ay may sakit, kailangan mong magpa-pray, kailangan mong
saan pagka ikaw ay wala ng gasolina, nanghihina ka na, ay pupunta ka pa para magasolinahan ka at para umandar ka uli. Or kaya ay isa kang charging station kung saan pag ikaw ay nalolobat at nanghihina na dahil sa pinapatpat ka ng maraming problema, ikaw ay pupunta sa simbahan para ma-recharge. Yung ba pagkakaalam natin sa simbahan, yung ba pagkakaalam natin sa FCF, parang mahirap yatang maging ganun ang simbahan natin. Kaya, tapos pagka na-recharge ka, nakakin ka, mula simbahan na yung pinuntahan at pumunta ka naman sa iba. Para bang, ano lang to, lugar lang to na kung saan kailangan mo mag-recharge, kailangan mo magpalakas, as after noon, aalis ka na naman, bahala na kayo dyan. Parang ganun ang simbahan no? Hindi po ganun ang simbahan na tinutukoy po sa New Testament. Sino ang founder o talagang nagtatag nito ng iglesia? Tao ba? Si Brother Mon ba? Sino ba ang mga membro nito? Kailangan ito ang simula at ano ba ang history nito? Yun po yung mga katanungan. Ano ba ang bahagi ng membro sa isang church, sa local church? O paano masasabing membro ka? Yung membro ka nga ng isang local church. Dahil ikaw ba ay nagbabasa ng Biblia? Ikaw ba ay nagpe-pray na? O ikaw ba ay nabautismo sa tubig? Yung po ba ang batayan ng pagiging isang membro ng simbahan? Bakit kailangan natin maging isang membro ng isang local church? Pananagutan ka ba sa iniligtas ni Jesus? Optional ba ang maging membro ng church? Pwede bang dadalo na lang ako? Tapos uwi na, walang pakialam sa anumang nangyayari sa simbahan? Ganun ba ang membro na tinatawag? Diba, parang anong klaseng membro tayo? Pagka ganun. Tayo po isang pamilya. Hindi po ito lugar na kung saan ay magiging pastime mo lang. Pag gusto mo pumunta, punta ka rito. Pagka ayaw mo. Ang isang pamilya, kailangan lagi ang sa isang tahanan. At nalalaman mo kung ano po yung galawan sa tahanan. Alam mo mga problema, alam mo kung ano yung mga nangyayari. Yun po ang dapat. Saan matatagpuan ang church? Lugar ba ito? Saan patungo ang buhay kapag hindi committed ang member sa isang local church? Saan ka dadalhin ang buhay na nagsosolo? Parang hirap, no? Solo ka lang, parang ating kasimbahay, parang ikaw na sa sulok lang, tapos wala kang kaibigan, hindi mo man lang kausapin yung mga kapatiran, tapos pagtapos ng service, uuwi ka kaagad, di ba? Parang, ano nangyayari? Parang mahirap na nagsosolo ka lang, di ba? Dapat sa isang pamilya kailangan nakikipagkausap ka, nakikipagkwentuhan ka, nakikipagpalakasan ka, na isi-share mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Ganun po dapat. Kailan masasabi na ang FCF Church ay church na iginuhit o dinisenyo na matatag na ito? Ating masasagot yon unti-unti sa buwan na ito at sa buwang darating. Bilang pasimula ang aking paksa, si Jesus at ang iglesyang kanyang tinatag. Ang mga aral ay inihango sa aklat ng Gawa chapter 2. Yan po yung ating tema, si Jesus at ang iglesyang kanyang tinatag. Last week nakita natin ang dapat na si Jesus ang sentro ng church. Wala nang ibang bagay, wala nang ibang issue na mas mahalaga kaysa ginawa ni Jesus, patuloy niyang ginagawa. Ngayon, ano ang nangyayari kung hindi si Jesus ang sentro ng iglesia? Sa palagay nyo kaya, kung hindi si Jesus ang sentro ng iglesia ito, ano kaya ang nangyayari? Parang kanya-kanya, di ba? Parang kung ano lang yung maging topic, yun na lang. Kung ano lang yung maging mapag-usapan, yun na lang. Kung pastor ang nasa sentro, kapag namatay yung pastor, paano na? Kasi mayroon akong mga ganyang alam na mga iglesia, gagaling mag-ano sila, okay samahan nila, kaya lang nung namatay po yung pastor, wala pong na-disipulo, yung iglesia po ay nawala, na-dissolve. Kasi walang tumayong ibang leader Kasi nakasentro sila sa pastor lang.
Yun po mahirap. Kapag ang pera ang naging sentro ng iglesia, ano kaya ang mangyayari? Malamang away-away. Kasi magkakanya-kanya yan pera yan di ba? Sabi nga, ang pera ang ugat ng lahat ng pagkakasala Kapag ang pera ang naging sentro ng iglesia, malamang away-away, inggitan, sumbatan, ganun ang mangyayari. Kanya-kanya tayo. Walang patutunguhan ang iglesia. Kapag ang building naman ang naging sentro, hindi na natin naiisip na kapag sa bahay ay church din pala. Pupunta na lang tayo sa simbahan, pagka-linggo, pero pagka titingnan Lunes hanggang Linggo, ay hindi natin na ipinamumuhay ang simbahan. Di ba natin alam na tayo pala ay simbahan din? Dapat nakikita din sa ating buhay ang pagiging simba, ang iglesia. Kaya lang, minsan nangyayari, linggo na lang ang pagiging church natin. Yan. Kaya natitiyak natin na magulo ang iglesyang ito. Hindi mo hahangaan. Kasi sa totoo lang talaga, ang iglesia talaga ay ito po'y kalipunan ng mga makasalanan na hinango ng Panginoon patungo sa kaliwanagan. Kaya iba't ibang ugali makikita po natin sa iglesyang ito. Katulad po ng isang istorya na merong isa akong kasamahan sa company, nung tinayo natin yung dokse natin yung iglesia sa Kanumay, meron siyang nakita doon na kasama sa trabaho. Ayoko umatin dyan. Kasi nakikita ko yung isa ron, parang hypocrite ng tao. Sabi niya, bakit naman? Isim-isim, kataas-taas na kami, tapos yung ugali, hindi naman nababago. Parang, naano ko, ganun. Hindi niya alam, kasi hindi niya naintindihan na ang iglesia talaga, ito po'y kalipunan ng mga taong makasalanan noon na unti-unting binabago ng Panginoon. Ikaw ay nasa kadiliman noon, nilagyan sa kaliwanagan upang baguhin at baguhin. Pagka sa proseso, ang lahat ng tao. Kaya sabi ko sa kanya, huwag natin tignan yung tao, tignan natin yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay, kung paano siya kumikilos. Yan. Kaya lang, titignan talaga natin, hindi mo kahangaan ang iglesia kapag ganito ang sentro ng kanilang pamumuhay. Hindi nakatutok kay Jesus. Ang kanilang isipan ay nakatutok kung saan-saan. Sa pera, sa pastor, sa building, sa mga activities. Hindi po talaga tayo hindi tayo kakahangaan ng ibang mga tao. Yung po pinaka-ano. Ang kwento, kasaysayan ng Diyos, Espiritu Santo, at ang iglesia. Kung may iglesia na malaki ang problema at hindi mahahangaan, kabaliktaran ito naman ng iglesia na tinatag ni Jesus, na si Jesus ang sentro. Kapag si Jesus ang sentro, tiyak na maganda mangyayari at hahangaan mo. Makikita natin iyan sa aklat ng Gawa 1:15 hanggang Gawa 2:1 hanggang 47. Ayan. Basahin po natin, medyo mahaba-haba po ito at medyo umapit lang po kayo para mahaba-haba po mabasahin natin ito. Ito, basahin po natin. Makalipas ang ilang araw, 120 mga kapatid, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat nagsasalita ng ang mga alagad sa wika nang nakaririnig. Pagkamangha ay nagtataka ang kanilang at sinabi, hindi pa talaga taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayong mga taga Parsia, Judea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, at Asia, taga Phrygia at
Pampilya, Ehipto at saka Sirene, mga Hintil, may mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila makapagsasalita sa atin ng mga wika tungkol sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos? Hindi nila lulubusang maunawaan ang nangyari, kaya nagtanong nga sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga iyan. Kaya tumayo si Pedro at ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga Hodea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong iyan, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Biruin nyo, alas 9 pa ng umaga, sasabihin na lasing. Ano yung lasing geri mga yan? Di ba? Ang nakita ninyo ay katuparan ng pinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong anak, ng lalaki at babae, ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay magpapakita ng mga pangitain at ang inyong mga tatandang lalaki ay magkakaroon ng panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito, ipinagkanulo sa inyo sa pasyana at kaalaman ng Diyos. Sa mulat mula pa, ay pinangako ninyo na ipapapatay sa mga tao masasama. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakita at narinig. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako niya ninyo sa krus ay siyang ginawang Diyos na Panginoon at Kristo. Na nabagabag ang kanilang kalooban, ang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Mga kapatid, anong dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at para sa mga anak, sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa palayo at bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Kaya't ang mga naniwala sa pinangaral ng mga pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdag sa mga alagad ng may 3,000 tao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, sama-sama bilang magkakapatid, nagkasalo-salo sa pagkain ng tinapay at nananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari ang lahat sa takot. Nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya at ang kanilang ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at napagbilihan ay pinabahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo na nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao
Araw-araw dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Purihin ang salita ng Diyos. Yun po yung istorya ng unang-unang iglesia sa kasaysayan ng Biblia. Noong po unang tinatag, noon po yung kanyang birthday, yung bumaba ang banal na Espiritu at nagkatipon-tipon ang lahat sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yun po yung kauna-unang iglesia sa aklat po ng Biblia. Sa Bagong Tipan, ayan. Point number 1, ang iglesia ay nagiging mapagkalinga sa kapwa kapag si Jesus ay sinusunod. Ayan. Tama po ba yun? Kapag daw po ang iglesia, ang sinusunod ay si Kristo, ay magkakaroon tayong malasakit sa ating mga kapwa. Magkakaroon tayo ng pagkalinga sa kapwa. Ang pagsunod kay Jesus, ang sikreto ng early church, mayroong 3 bagay na mapapansin natin. Ang ating nakita sa posibleng kwento, nakita natin magkakasama ang 120. Mahirap yata i-gather yung ganung tao, di ba? Magandang makita na ang mga anak ng Diyos ay solido. Hindi po nagkakanya-kanya. Buo, sama-sama, walang umihiwalay. Parang napakasarap tignan, di ba? Ako po, nung minsan po ako, bago pa lang po ako Kristiyano, nakaatin po ako sa isang krusada. Akala ko, yung pagtanggap ko sa Panginoon ay parang ang tingin ko sa sarili ko, kukunti lang kami mga Kristiyano. Pero nung dumating ako sa isang malaking stadium, nakita ko napakaraming Kristiyano pala. Parang kinilabutan ako, ito pala yung mga kapatid ko, ito pala yung mga kapamilya ko. Nakita kong sama-sama nagpupuri sa Panginoon. Kumbaga parang yung aking pananampalataya lumakas. Ganun po yung naramdaman ko nung ako po yung bagong pa lamang Kristiyano noon. First time ko naka-attend ng krusada sa Rizal Coliseum. Sabi ko, ito pala ang Kristiyano, ito pala ang aking kapamilya. Akala ko, konti lang kami. Pero napakalaki pala ng pamilya ang pamilya ng Panginoon. Yan. Kailangan po ay, paano kung ikaw ay nagsosolo ka lang? Parang alungkot, di ba? Ayoko nga banding. Kasi ayaw mo nang merong kasama eh. Gusto mo, ikaw lang mag-isa eh. Ikaw gusto nga banding ka. Gusto ko kasi masaya eh. Ayoko nang malungkot. Ayoko sa'yo. Ganun eh, no? Dapat, ang Kristiyano ay nagsasama-sama. Ang makita na sama-sama para sa Panginoon ay tiyak na masarap sa pakiramdam. Di ba? Tulad po ng isang ilustrasyon, ng matandang ilustrasyon, na ang isang gatong daw, pagka ang gatong nagsasama-sama, patuloy na nagniningas at napapalakas ang apoy. Pero tanggalin mo yung isang kahoy at magsulok ka, sa palagay mo, magliningas ka pa rin? Hindi, di ba? Unti-unti ka nang namamatay. Unti-unti nang nawawala yung apoy sa puso mo. Pero kung ikaw ay kasama at kabilang sa karamihan ng mga nagliliyab, sigurado, nagliliyab ka rin at pag-aapoy ka pa rin. Yun po yung napakagandang makita at yun po napakasarap sa pakiramdam. Sabi nga ng kanta, I love to be in your presence with your people singing praises. Napakasarap kung makita sa kapulipunan ng mga anak ng Diyos na nagpupuri at sumasamba, tinadakil at tinataas ang ating Panginoon. Sabi ko nga, nung first time ko nakadalo nun talagang namangha ako eh. Ito pala ang mga Kristiyano. Ang sarap sumama sa kanila, ang sarap makisama, ang sarap maki-join. Dahil nakikita natin sabay-sabay silang pupuri sa Panginoon. Sumasamba, nagtataas ng kamay. Yun po yun. Okay? Ayan. Ang pagsunod kay Jesus, ang sekreto ng Elder Church, mayroon 3 bahagi. Yan po yung una. Ang ating nakita sa simula ng kwento ay nakita ng mayroon pong 120 na magkakasamang Kristiyano. At ang pangalawa, ang magandang larawan, nakita sila ay nasa loob ng isang kwarto na nanalangin para antayin ang pagdating ng Espiritu. Yan. Hindi po sila nagmamadali. Patuloy sila nag-aantay. Kasi mahirap pag nagmamadali ka sa isang gawain eh. Malamang sumablay ka eh. Kasi ang nangyayari lang doon, yung effort mo na, yung lakas mo na, yung sarili mong pagtitiwala sa sarili mo na ang nangyayari. Kaya pag sumablay ka, sobrang disappointed ka. Pag ganun. Hindi sila nag-aapura sa paglilingkod. Pag-inintay na talaga nila yung tabang timing ng Panginoon.
para sa paglilingkod mo ay talagang mayroong pagkilos ang Panginoon. Hindi ka pinipilit, kumbaga antayin mo yung pagbaba ng Banal na Espiritu sa iyo, yung pangungusap ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Pangalawa, hindi nila iniisip ang kanilang ministerial kahit na wala ang Espiritu. Hindi nila pinupursu yung kanilang ministerial duty. Pagkos sila po ay nagpe-pray muna, nananalangin muna bago sila umayo. Hindi po sila sugod lang na sugod, hindi wala man lang panalangin. O parang pag tayo po ay gumawa ng ministerial duty, kailangan may pangunguna ng Banal na Espiritu. Amen? Hindi binabaliwala ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Laging kasama ang Banal na Espiritu. Nawa sa iglesia pong ito, sa ating mga ginagawa, sa praise and worship, nawa ay bago tayo tumayo sa harapan, magpaawit, kailangan, nais po na nawa ay manalangin muna po tayo, ibigay po natin sa Panginoon ang ating mga gagawin. Sa ating mga meetings, dapat lagi tayong nananalangin. Laging nangunguna ang Banal na Espiritu sa atin. Sa ating mga tahanan, nawa wag pumawala ang pananalangin. Di ba? Sa bawat desisyon na gagawin ng mag-asawa, ng pamilya, laging nangunguna ang panalangin. Para lagi po tayong may gabay. Mahirap po kasi yung kanyang gumagawa tayo ng sarili nating lakas, sarili nating katalinuhan, sarili nating diskarte. Tapos pag sumablay ka, parang napakalakas disappointed sa buhay po natin. Pero kung may gabi-gabi ng Banal na Espiritu, ano man ang mangyari, alam mo na mayroong plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa ating kung mga gagawin, dapat kasama po ang Banal na Espiritu. Lagi po siyang agapay, lagi po siyang inuuna. Hindi po ang ating lakas. Kaya nga sabi nga rito, agaantay po tayo. Katulad po na sila po nagme-meeting sa kwarto, sama-sama po sila. Hindi po sila nag-apura. Bigla na lang pong dumating yung Banal na Espiritu sa kanilang tahanan na anyong dilang apoy sa kanilang mga ulo. At doon nag-minister ang Banal na Espiritu. At ang pangatlo po, ang ginagawa nila ay pagsunod sa ibinili ni Jesus at talagang namang grabe ang mga sumunod na nangyari. Ang sarap siguro din na matiyak na ang tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Masarap makita na ang iglesia ng FCF ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon at gumagawa ayon sa kanyang kalooban na ang sentro ay si Jesus Christ, hindi kung sino pa man. Yun po ang napakagandang makita po natin dito. Pagkasabuhay po natin, ano ang sikreto ng FCF? Bakit po tayo tumagal? Ilang taon na po tayo nagsasama-sama. Ano ba ang sikreto natin? Ito po ba yung galing? Magagaling ba tayo? Hindi naman, siguro, no? Mahuhusay ba tayo? Karanasan ba? Abilidad ba ang nanguna sa atin? Bakit tayo tumatagal ng ganito? Nagkasama-sama? O pinag-aralan ba? Pinag-aralan ba ng FCF na sumunod sa kalooban ng Panginoon? Yun po ang sikreto natin. Kaya po tayo nananatili, kaya po tumatagal ang iglesyang ito dahil ang sentro ng ating pong gawain ay walang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang iglesia ng FCF. Ang ating iglesia, kung walang pagsunod kay Jesus, pwede na natin sabihin, ayoko na sa iglesia ito, hindi naman sinusunod dito eh. Kumbaga, sariling diskarte na lang ito eh. Malamang hindi po tayo tatagal. At malamang lahat po tayo ay magkakanya-kanya na lang. Kung hindi si Kristo ang nasa sentro ng ating panggawain. Kaya lang, sabi nga, si Kristo ang sentro ng ating gawain. Ang tema natin ngayon, this month, at sa mga susunod pang buwan, ay balik tayo sa church. Hindi naluluwalhati ang Diyos kung tayo po ay hindi magsasama-sama. Kung magkakanya-kanya po tayo. Kaya ini-encourage po namin yung mga nasa online. Total, medyo maluwag naman po ngayon. At pwede na po tayong dumalo, lalo kung kayo po ay vaccinated na. I-encourage po namin kayo na samahan po kami dito po sa iglesia. At magsama-sama po tayo. Yan po kasi ang disenyo ng Panginoon. Hindi po disenyo ng Panginoon na solo po tayo. Hindi po tayo lalago ng solo lang tayo po tayo.
Kailangan po sama-sama po tayo dahil yun po ang kalooban ng Panginoon. At kapuri-puri, kahanga-hanga na makikita na ang mga anak ng Diyos ay nagsasama-samang naglilingkod, nagpupuri, sumasamba. Ang tatlo pong dahilan, ito po, magkakasama tayo. Pangalawa, nananalangin ng sama-sama. At ang pangatlo, sumusunod kay Jesus. Yan po yung tema po natin. Ito po yung tatlo, ang church na si Jesus ang sentro, ay makikita natin magkakasama, nananalangin ng sama-sama, sumusunod kay Jesus. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na yung ating pananalangin ay minsan kakaunti lang eh. Di ba? Katulad po ng Friday, ibig na sama-sama, ay ilan lang po yung nakita po namin nasa sumama po sa amin sa panalangin. Dapat po ang iglesia, kapag may mga gawain, lalo po kasi ang panalangin po pinaka-backbone ng iglesia. Kung wala pong pananalangin, huwag na tayong sumamba po rito. Diba? Kasi po yung pinaka-ano natin, doon po nabubuo ang relasyon sa pamamagitan po ng pananalangin. Subukan mo, huwag mo kausapin ang iyong relasyon pag hindi lumabig ang iyong relasyon at mapupunta lamang sa wala. Diba? Ang pananalangin po kasi ang pakikipag-usap sa Panginoon. Kung wala pong pananalangin ng iglesia, wala na mangyayari sa atin. Mabagsak po ang iglesia po natin. Lalamig po ang ating pananampalataya. Kaya, suportahan po natin ang ating pananalangin, ang buhay pananalangin. Yan po yun. Ang resulta ng pagsunod kay Jesus ay iyong ikakagulat. Mapapamangha ka dahil ang church ay magiging isang, basahin nga po natin. Ayan, yan po dapat ang nakikita po sa atin. Iglesyang mapagbiyaya sa kapwa at o iglesyang mapagkalinga sa kapwa. Hindi po tayo mapagsarili. Kapag may po tayo nangangailangan, kapatid, kung meron ka namang pwedeng i-extend ang iyong, pwede ka tumulong. Kalingain natin. Kung may mga karamdaman, bisitahin natin. At isama natin sa pananalangin. Yan po dapat ang iglesia. Kapag si Jesus ang sinunod sa church, kahanga-hanga ang pagsunod. Makita natin ang biyaya na pang naipatuloy na dumadaloy. At magbe-benefit po nito ang iglesia, maging ang ating individual. Pansin-pansin, bukod sa 120 tagasunod ni Jesus, sa simula ng kwento, sa dulo ay natagtagan pa sila ng 3,000. Pero yung pagsasama-samahin mo yun, magkakaiba ng lahi, magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng kultura, may babae, may lalaki, may matatanda, di ba? Pagkasama-samahin mo sa isang gati, parang hindi yata magiging maganda, magiging resulta. Pang hirap, di ba? Sa palagay nyo, ang mangyayari nito ay kakaroon ng kaguluhan, pag-aaway-away, malamang hindi na magkakaunawaan ng bawat isa. Kasi biruin nyo, taga-ibang bansa, makakausap pa ng diretsuhan niya kung Tagalog ka. Kung ugali niyan, makasarili, ikaw gusto mo pagbigay ka. Hindi mo maano para mahirap. Kumbaga sa isang trade, hindi kayo makatrade. Mahirap, higpitan. Kumbaga, hindi tayo pwede mag-bonding. Sabi nga ng mga ngayon, ayoko kitang ka-bonding. Kasi ayaw mo ng kasayahan, gusto mo kalungkutan lang. Ayoko kitang ka-bonding kasi ayaw mo ng pagkain, kung ako gusto ko pagkain. Ayoko kitang ka-bonding. Yan po mga trend ng sinasabi ng mga kabataan ngayon, hindi kita gustong ka-bonding. Kasi ayaw mo ng lagi naglalakwatse. Gusto mo dito ka lang sa bahay. Ayoko kitang ka-bonding. Yun po narinig ko lagi Yan. Sa atin po bilang mga Kristiyano, dapat tayo po ay magkakaparehas. Kasi isa lang po dumadaloy sa ugat natin. Isang dugo ni Kristo ang dumadaloy sa buhay natin. Dahil kay Kristo, dugo ni Kristo, tayo po ay naligtas. Isa lamang po ang dugong dumadaloy sa buhay po natin mga Kristiyano. Kaya dapat pare-pare po tayo ng pananaw sa buhay. Si Kristo ang itinataas. Amen? Kita natin na
maganda ang nangyayari sa kwento, yung kahanga-hanga sa simbahang sinusunod si Jesus. Sabi po sa Gawa 42 to 47, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, sama-sama bilang magkakapatid, kasalo-salo sa pagkain ng tinapay at nananalangin dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa, pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Pwede ba mangyari yun? Sa'yo na lang yung aking mga ari-arian sa bahay. Gusto mo? Ano yung gusto mo? Di ba? Pero sa kanila nangyari yun. No? Ang sarap, no? Di ba? Ayan. Tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at malinis na kalooban. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao, araw-araw dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga tao kanyang inililigtas. Kumbaga pa nagiging pang-akit yung gawain ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Ito pala ang mga Kristiyano, ang saya-saya nila. Nagsasama-sama silang kumakain. Nagtutulungan. Ganun ba ang iglesia ng FCF? Nakikitaan ba tayo ng ganitong gawain? Nagiging maganda ba tayong halimbawa sa ating kapaligiran? Hello? Dapat po tayo maging katulad ng iglesia ng inatag ng ating Panginoong Kristo. Hindi kinagigiliwan, hindi kinaasaran, hindi iniiwasan. Kumbaga, nagiging pang-akit sa mga hindi mananampalataya. Yan po dapat ang iglesia na makikita po sa atin. Hindi ako na ibang bago at lamang kakilala, pero sama-sama sila sa iba't ibang bahay. Siyempre kasi madami. Pwede naman po tayong magsama-sama. Kunyari, sa isang tahanan, meron pong nais magpakain. Baga may umaapaw ang kanyang pagpapala. Gusto niyang imbitahan ang kanyang mga kapatiran. Sa bahay, pwede naman pong gawin yon. At para makita po ng aming mga kapitbahay, ganyan pala sila kasaya. Nagkakasama-sama sila. Puri sa Panginoon na nanalangin at nagkakainan. Kasi po, pinakamasarap po talagang banding yung kainan talaga eh. Di ba? Masarap imbita pag may kainan eh. Hindi ka magdadalawang isip eh. Kaya sa next Sunday po, wag kayong absent. May paanyaya po sa atin. Ito po sa iglesia natin. Nabe? Kaya sa next Sunday po, wag kayong absent. Meron po tayong konting salo-salo na ipinaplano pa lamang, pero binubulgar ko na ha. Ina-announce ko na, pinaplano pa lang. Niluluto pa lang sa ano. Pag-pray mo yan. Ayan. Next Sunday po. Ayan. Kasi po, meron pong mag-birthday nitong buwan na to. 2 po mag-birthday. Ayan. Si Teacher Bebe at ang inyong lingkod. Kaya mag-join force po kami. Ipa-practice po natin yung ginasabi po na okay? Yan. Sabi po rito, sinabi ni Lucas na yung ibang siguro ay bumalik. Yung iba na ayaw nang bumalik sa kanilang bansa, yung 3,000, dahil nakita nila yung pamilya, yung sama-samang pamilya. Ito po na-experience ko po nung ako bago pa lamang Kristiyano. Umatin po ako ng isang youth camp. Ang tema po ng youth camp na to, Bagong Buhay 85, na ginagawa po nung mga nakaraang kabataan. Kami po yung kauna-unahan nag-camp po noon. Eh medyo pa po ako nun, yung aking pong yung self-esteem ko po medyo mahina. Ayoko po makisalamuha sa mga samahan ko dahil kasi ang yayaman, may makaya eh.
Lalo po yung napunta ako sa isang block na ang mga kasama ko puro nag-iinglisan. As may mga kaya, pag nagkukwentuhan sila, may 4 na kotse, may 5 kotse, anak ng attorney. Parang nanlilate ako sa sarili ko. As pag nagkukwentuhan sila, puro inglisan eh. Alam mo, nasa ibang bansa eh. Ako, hindi mo ako nakakaintindi ng gano'n ng English nila. Bataan ko pa noon eh. Kaya sabi ko, hindi ko, mahirap ka banding yung mga to. May mga kaya eh. Tapos nung bandang huli na, 1 week ko yun, 7 days, nagkaroon po kami ang ginagawa po namin, nagpupuri sa Panginoon, may mga activities kami, grupo kami gumagawa. Katulad po yung gagawa ng youth camp natin. Tapos nung matatapos na isang araw na lang, magpapaalam ng bawat isa, dahil sa ayaw nila magkahiwa-hiwalay, sabi ng mga mayayaman samahan, lahat, kasi una kami 100 eh, pinagsama-sama yung discipleship training tsaka leadership training. Sabi nila, yung si Pastor, tatay ni Paulo siya po yung aming counselor. Counselor po si Pastor Norman noon. Siya po ay nakasin sa leadership training. Sabi ko nga nung mga pauwi na kami, sabi ng mga mayayaman kong kasamahan, magkambag kami ng pera, i-extend natin to, ayaw pa namin umuwi. Parang sabi nila, na-enjoy po nila yung samahan, isang pamilya. Sabi ko, ang sarap talaga sa feeling na ganito. Ayaw na namin magkahiwa-hiwalay. Siguro ganito din po nangyari sa early church na 120, naging 3,000, nagdagdagan pa. Halos ayaw nila magkahiwa-hiwalay. Dahil nakita nila yung family, yung pagmamahal ng bawat isa eh. Titignan po natin magkakaiba po ng lahi, magkakaiba ng lengguwahe, magkakaiba ng kultura. Di ba? Magkakaiba ng lalaki, babae, bata, matanda, maganda, pangit, di ba? Kakasama sila pero hindi nagkakaisa. Oo, huwag na natin sabihing pangit. Tamang karaniwang tao lamang. Yung hindi mo sasabihin di ba? Doon nga nakita nila, sabi ko, kaya nung umatin ako ng simba ng church ng camp na to, sabi ko, hindi ko to makakalimutan. Until now, yung ginawa po namin noon nakaabaon po sa utak ko Kasi kakaiba yung samahan na nakita ko roon. Kaya gusto ko maranasan ito sa simbahan po natin. Nakita po natin na ang mga kapatid ay nagmamahalan, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. Hindi nagbabangayan, hindi nagtuturuan, hindi nag-iinggitan. Kasi pagka yan ang naghari malamang walang mangyayari. Magsusuwagan tayo rito. Malamang ang iglesia pong ito ay unti-unting mawawasisira. Pero kung si Jesus ang sentro ng ating iglesia, nawa nangyayari ang mga bagay nito. Amen? Yun po yung pinakita rito sa unang iglesia, sa unang church ng Acts. Bagamat magkakaiba sila, nagkakaintindihan sila. Meron silang iisang layunin. Meron silang iisang focus. Ang iparangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ipangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yun. Sabi ni Jerry Bridges, the true community, biblical community, is first of all, the sharing of common life in Christ. Yung binabahagi mo yung buhay mo sa iba, kung paano ka na binago ng Panginoon, kung paano ka kumilos ng Panginoon sa buhay mo, yun po yung sinasabi ni Jerry Bridges. Kaya nais ko pong paalala at gagawin natin sa every Sunday para may paalala ang mission statement ng FCF. Magkakaisa tayo, FCF sa Sunday ay mangyayari nawa ang early church sa ating iglesia. Tulad po ng ating mission statement, faithfully honoring God. Ayan, faithfully honoring God and putting the gospel at the center of our ministry. Yung pangalawa, ito po yung pinaka-importante, yung community. Creating biblical culture, New Testament community, katulad po ng nangyayari sa Book of Acts. At ang pangatlo po, fulfilling the unfinished task of making disciple. Yun po yung F. Ang kahanga-hanga, bagamat
napakarami nila, kumilos silang bilang isang pamilya. Marahil ang tanong ay, paano sila magiging isang pamilya? Hindi ba't ang napakarami nila? Uy mo nga, no? Napakarami nilang Kristiyano, 3,000 as 120, kasi araw-araw may dinadagdag pa. Paano mo pagkakaisa yun? Kung hindi sa tulong na banal na Espiritu, mahirap pagkaisa yun eh. Di ba? Kung sa pamamagitan lang ng programa, ay malamang may mas matatalino pang magawa ng magagaling na programa at hindi kayo magkakatagpo-tagpo. Pero sila, napakarami nila. Pero napagkaisa. Yun ang kamanghamanghang ginawa ng Espiritu Santo sa kanila. Di ba? Sabi nga rito, sa mga tuwid, may pananagutan tayo sa ating kapwa. Di ba, nung nakaraang Sunday, tinuro ni Pastor Mon, na ang iglesia at ang pastor ay sama-samang humaharap, humabalikat sa kahirapan ng buhay. Sabi nga sa 1 Peter 4:12-19, makita po natin doon yung tinalakay nung nakaraan, na maraming kayo ang tinalakay doon. Yung tayo, na ilang beses inulit-ulit maging sa Acts chapter 2 na hindi tama at mali ang dadalo-uwi lamang. Hindi ganyan ang iglesia. Mayroong kanta na sinasabi po rito, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ibig sabihin, accountable ako sa inyo, accountable kayo sa akin. May pananagutan tayo sa isa't isa. Kaya kung ano man ang nararamdaman nyo, nararamdaman ko rin kasi tayong isang pamilya. Sabi nga ng kasabihan, di ba? Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya kung ano nababalitaan natin may mga suliranin sa ating mga kapatid, even kami, ng mga pastor, ay nararamdaman po namin yung bigat. Kaya, ang ginagawa lang na natin, nagpe-pray po kami para sa inyo. Sabihin nyo na po sa amin. Kaya nga may mga prayer requests na ginagather para sama-sama po tayo magpe-pray sa Panginoon para idulog kung ano man po yung mga bigatin na kinakaharap po natin sa araw-araw. Amen? Ito po ito, ang kahangahangang bagamat napakaraming nila, kumilos sila bilang isang pamilya. Marahil ang tanong ay, paano sila magiging isang pamilya? Hindi ba't ang dami nila? Yan po yun. Sabi po sa Acts chapter 2, verse 46, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo na nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Di ba? Yun ang masarap dun eh. Hindi ka nahihiya. Kapatid ko yan eh, ba't ako mahihiya dyan? Kahit na hindi mo na ako inibitahan yan, kapatid ko yan eh. Sasama ako dyan, kainan yan eh. Di ba? Masarap yung ganun eh. Na-apis ka sa iyong kapatid. Kasi kapatid mo yan eh. Kasama mo sa kapamilya mo yan eh. Yung po ang napakasarap makita sa atin. Guro, ang sinasabi po rito yung Last Supper ng Panginoon na every first Sunday ginagawa po natin. At pwede rin natin pong gawin ito araw-araw sa ating mga tahanan. Kung nais mong mag-imbita ng kapatiran sa tahanan nyo, kung meron kayong mga okasyon, mag-imbita po tayo at doon po magkukwentuhan po tayo. Kasi napakasarap po sa isang tahanan na habang kayo kumakain, nagkukwentuhan, nagkatawanan, nagbibiruan. Doon po nakikita nyo magandang relasyon. Isipin nyo kung ang isang tahanan ay pangat ang relasyon, hindi kayo nagkasama-sama kumain. Ano kaya ang nagiging resulta? Pangit, no? Bahala ka dyan. Kaya kung gusto mo kumain, dito manonood ng TV. Bahala ka dyan. Lalo pag may mga alitan nangyayari sa loob ng tahanan, walang kaibuan. Tulad nangyari sa akin namin nung ilang buwan na nakalipas, no? Pagkakain ako, sarili ko lang, bahala ka dyan. Pagka may gagawin ako, walang kaibuan, manggaala, wala kang pakialam dyan. Diskarte mo. Ganun nangyayari pagka may paksyon na nangyayari sa loob ng bahay eh. Di ba? Mahirap sa kalooban. Ang hirap dalihin. Sabi nga ni Ate Virgie, walang pagpapala dyan pagka walang pagkakasundo at pagkakaunawaan. Ang blessing ng Panginoon nahahadlangan. Kasi ang pamilya kasi nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, nagmamahalan.
Yun po yung purpose ng pamilya. Eh. Yun po yung plano ng pamilya natin. Kung nakikita ay hindi pagkakauntindihan, ang hirap eh. Ang hirap kumilos. Parang yung puso pinipiga. Tuloy naramdaman ko noon eh. Biruin mo, tutulog ko sa taas, yung dalawa nasa baba. Ayaw namin magsama, ayaw namin magtabi. Pagkakain, kanya-kanya. Sa hirap. Di ba? Ayaw ng Panginoon ng ganun. Gusto ng Panginoon sama-sama. May nakaka-relate. Kasi yun nararamdaman ko eh. Kaya ang ginawa ko talaga noon, hindi ko hinayaan na manatiling ganito. Kasi hindi ito yung kalooban ng Panginoon. Magamat, sabi ko nga eh, ang babae, ang hirap magpakumbaba. Ako na yung, baka parang, ako, meron ba? Pero sabi nga, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kung nais nating mapunlad, mapaganda ang ating samahan, lapit tayo sa Panginoon at ang banal na Espiritu ang kikilos. Papaunawa sa atin ng lahat ng bagay. Kaya nung natapos po yun yung aming nakahinga ko ng matindi, nakahinga ko ng malalim. Ay, salamat! Magkakatabi na uli kami. Nawala kasi, tagal eh. Pero mo, isang linggo yata yun. Papasok trabaho, wala akong baon. Bibili ako sa labas. Gastos ko, grabe, hindi ako binibigyan ng allowance. Pero, awa ng Panginoon. Mabuti na po ang lahat. At masaya na ako nakakapagpuli sa Panginoon. Masaya na po kung wala na pong hadlang sa aking kalooban. Kumbaga yung tubo na nabarahan, nung natanggal po yung bara, dumaloy po lahat. Ang sarap sa feeling. Ang sarap sa pakiramdam. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Na ang pamilya ng Diyos ay nagkakaisa. Nagpupuri, at patuloy na nagmamahalan. Amen? Ganun po ba ang iglesia natin? Magpanapakan po natin ng Panginoon. Yan! Purihin po ang Panginoon. Okay? Ang Last Supper po ay, ito po yung statement of faith po natin, na kung saan, ito po ay ating pong ginagawa sa iglesia, ang pagpipirapirasyon po ng tinapay. Kaya ito po kasi yung tagubili ng ating Panginoon bago po siya namatay. Ang pagpipirasyon ng tinapay at ang pagpabutismo sa tubig. Hindi po ito yung paraan ng kaligtasan. Ito po ay pagpapahayag mo lamang na ikaw ay naligtas na sa Panginoon. Baga, yung dati mong buhay noon ay inilibing at binago ng Panginoon, buhay na binago na. Baga, yung buhay mo na dati mong buhay mo na masamang ugali, lahat ibinaw na sa lupa. At pagbangon mo, ikay bago na. Yun po yung baptismo sa tubig. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung kapatid mo na yung pa rin yung ugali niya, ay baka hindi siya yan. Baka siya yung multo. Kasi naibaw na eh. Sa lupa yung dati mong ugali, dati mong pagkatao eh. Pag nakita mo na yung ugali niya, eto na naman, nabubuhay na naman. Baka sabihin mo sa kanya, magkataka ka, baka hindi siya yan, baka yung multo yan. Di ba? Baka nagbumulto yung dati niyang ugali. Kasi nailibing na eh. Yun po yung simbolo ng pagbautismo sa tubig at pagkahon mo, isa ka ng bagong nilalang. Pagpapahayag mo na sa iyong sarili na sinusuko ko na ang buhay ko sa Panginoon. Amen. Yun po yung dalawang statement of faith na po natin. Ordinansa na hindi dapat nawawala sa iglesia. Ang pagpapipirasyon ng tinapay, sama-sama, pamilya, at ang pagdideclare mo na ikaw ay bago ng nilalang. Yan po yun. Ang tanong po sa atin ngayon, saan natin ginagawa ang supper? Di ba? Dito po sa iglesia. Kaya lang, ang nangyayari lang po, per Sunday lang po nang ginagawa. Pero pwede naman po natin gawin kahit araw-araw kung meron po tayong budget. Pero kung wala naman, okay naman po din yun. Kaya importante na doon, kung ordinansa ay ginagawa po natin. Okay, simula po sa next year, ilalagay po natin sa church ang covenant natin na nangako tayo na ugaliin na natin ang pagdalo sa iglesia o sa gawain sa church. Maging sa ano po mga activities, fight club, sa small group. Kasi sabi ko to, dahil we share a common life together.
dito po kasi nagpapalakasan eh. Sa pamamagitan po ng big group, sa pamamagitan po ng small group o fight club, dito po natin nahihinga yung ating mga suliranin o meron po tayong katuwang sa ating mga problema sa ating buhay. Meron po tayong kabalikat. Kaya po yung kailangan. Kaya sa next year po, i-ano po natin to na maging ano po natin, pangako po natin na tayo pong lahat ay dadalo sa lahat po ng activity ng ating pong iglesia. Ang conclusion po natin, ang pagkasabuhay po, ang hirap kaya niya na iba't ibang background, iba't ibang edad, edukasyon, background, may mayaman, may mahirap, at may natapos, may mga pamilya na may mga kaya, posibleng mangyari. Kasi, posibleng mangyari yan. Kahit nagkakaiba po tayo ng background sa buhay, may magkakaiba po tayo ng edukasyon, may mga nakatapos, may mga hindi nakatapos, tulad po hanggang high school graduate hindi po ako, ay hindi po hadlang yan. Basta meron po tayong iisang layunin. Sama-sama nating, meron po tayong isang focus na ating po sinusundan. Kaya ang banal na Espiritu sa ating po mga tanong. Ang tanong, ano sa palagay ninyo ang magbubukod sa ating puso? May kanya-kanyang agenda, pare-pareho lang hilig, musika. Nabubukod pa tayo dahil magkakalapit lang ba tayo ng tirahan? Narito ka ba dahil sa iyong crush? O nagbubukod sa ating salita ng Diyos? At ang layunin ay itaas si Jesus at gawing sentro si Jesus sa ating pagtitipon. Ito po yung mga ibang layunin eh. Siguro, kaya lang ako magpupunta dyan kasi andyan yung crush ko, kaya punta ako sa church. Di ba? Kaya ako pupunta sa church kasi andun yung sisigili ko pang iutang. Mga ganun yung mga ganun eh, no? Kasi may magbabayad sa akin. Kaya pumunta ako sa simbahan, baka wala pa. Yung mga ganun mga agente, pero sa atin po, bilang mga taga-FCF, ang layunin po natin, kaya po tayo sa simbahan para itaas si Kristo, para pangunahan, para maranasan po natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay. Isa lamang po ang ating layunin, itaas ang ating Panginoong sa Kristo. Yun po. Ang church na iniligtas ni Jesus ay makita natin na sama-sama at sumusunod kay Yesu Kristo. Yun po yung pagkasabuhay. Dapat nakikita po sa atin at tayo po ay nagsasama-sama. Wala pong humihiwalay, wala pong nagkakanya-kanya, kundi sama-sama na si Yesu Kristo ang sinusunod at ang tinataas. Ayan, haba ng ating point number 1. Nasa point number 2 na po tayo. Ayan. Ang iglesia ay nabubuo, dumadami dahil sa pagbabahagi ng kwento ni Jesus. Di ba? Bakit dumadami ang mga kaibigan mo? Bakit dumadami ang iyong kasama sa grupo? Kasi may mga kwentuhan nagaganap. Katulad sa amin, pag ikaw ay mahusay magkwento, lalapit sa mga tao eh. Kasi ang galing magkwento, marami kang napapaniwala eh. Pero dito sa senaryong ito, sa kwento ni Pedro, naniwala lang kasi naranasan niya si Jesus Christ eh. Mahirap kasi magkwento magkwento na nanguhula ka lang, gagawa ka ng sarili mong kwento. Pag tinanong ka totoo ba nangyari sa iyan? Parang hirap paniwalaan, di ba? Pero sa buhay nila Pedro, naranasan po nila eh. Kaya yung kwento nila, pinaniniwalaan eh. Kasi may patunay sila, naranasan nila ng Panginoong Jesucristo. Yan. Ang pagkukwento, ang dahilan bakit nabuo, dumami ang iglesia. Nagsalaysay muna si Pedro ng kwento ni Jesus sa mga hula ng mga propeta. Kinuwento ni Pedro kung bakit ganoon ang nangyari. Po yun. Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Di ba? Kinuwento niya, sinalaysay niya yung mga nangyari. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon, sabihin niyo, lasing yan? Ano yan? Almusal nila, alak? Di ba? Ang nakita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos.
Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak, lalaki at babae, ang aking mensahe. Ipapahayag, ibig isasabihin, ikukwento yung mga mensahe ng Panginoon. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipahahayag nila ang aking mensahe. Ikukwento nila ang mensahe na kanilang narinig. Sa kanya pinasasabi ng ating Panginoon. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaan ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos na mula pa ay ipinapako ninyo at pinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa lahat ng nangyayari yun. Biruin nyo, saksi daw sila. Ibig sabihin yung kwentong kanilang binabahagi ay totoo dahil saksi sila eh. Nakita nila kung ano nangyayari kay Jesus Christ. Sa kalagitnaan ng masasamang tao, pinako nila si Jesus. Pinantulot ng Panginoon yun. Kaya yung kanilang confident na magbahagi ng salita ng ikwento ng Panginoon sa Kristo ay may katotohanan. Talagang totoo dahil nakita nila experience. Mahirap kasi mag-invento ng kwento eh. Di ba? Sabi po riyan, pinupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa aming tulad ng inyong nakikita at naririnig. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawang Diyos na Panginoong Kristo. Yan po yun. Yun po yung kinukwento. Hindi po yung kinukwento yung gagaling na tao, hindi po sila kinukwento ng mga mahuhusay at matatalinong tao na nagmamagic. Ang kinukwento po nila ay ang buhay ni Kristo. Yan po ang nagiging sandigan ng lahat po ng mga Kristiyano sa buong mundo, lahat ng mga simbahan. Kasi Kristo ay namatay sa krus para sa lahat. Para sa iyo, para sa akin. Kaya napakasarap pong ikwento. Hindi po tayo nag-iimbento ng kwento dahil po nababasa po natin at na-experience po ng mga apostol. Kaya wag po tayo mahihiya. Hindi po tayo nag-iimbento ng kwento. Dahil po, mismo ikaw naranasan mo sa buhay mo kung paano ka binago ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Kasi mahirap magkwento na, uy, mabait yan, pero hindi mo naman naranasan. Eh, ikaw naranasan mo kung paano ka binago ng Panginoon. Bakit ka nahihiya magkwento? Magkwento po tayo, ikwento po natin ng Panginoon sa Kristo. Dahil yun po ang kaparaanan para ang lahat po ng tao ay makakilala sa Panginoon. Amen? Noong araw ding iyon, 3,000 ang naniwala dahil sa pagbabahagi ni Pedro ng kwento ni Jesus. Tuloy niyo po yun. Noong araw din pong yun, 3,000 ang nalagdag sa kanila. Eh kung tayo kaya magkukwento sa labas, ilang libo kaya ang dadagdag sa atin ng Panginoon? Di ba? Parang ang sarap pakinggan, di ba? Ganun po, sabi po ng chapter 41, kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya, nagpabautismo at nagdagdagan ng mga alagad ng may 3,000 tao ang araw din iyon. Gawin yun. Napakasarap, di ba? Nakita natin na nang malinaw, buo ang church dahil sa kwento ni Pedro tungkol sa simbahan, tungkol kay Jesus. Dito po nabuo ang iglesia. Dito po naging nag-birth, sinilang ang kauna-unang iglesia sa New Testament dahil po sa pangangaral at pagkukwento ni Pedro sa mga tao. Yan. Naalala niyo po ba nung kayo po bago pa lamang Kristiyano, sino po ang nag-share sa inyo?
para kayo po makakilala sa Panginoon. Sino po nag-share sa inyo? Ako po ay nakakilala nung ako po ay 1983. Nakakilala po ako sa Panginoon. Bata pa po ako noon. High school pa lang po ako noon. Sinama po ako ng aking tiyahin sa isang krusada at nag-preach yung pastor doon at tinanggap po ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. At doon po nagsimula at pagdating po sa eskwelahan, meron po ang klase na nag-share ng gospel patungkol po sa Panginoon, yun po. At doon po nagpatuloy. Kaya po, ang dati ko po, dahil bata pa po ako, ang motibo ko po nung kaiba. Medyo sumasablay pa po ako noon eh. Kasi meron po akong klase sa church. Yun po pinupuntahan ko noon. Kahit saan pumunta eh, pumunta sa church sa Maynila, punta ko roon. Kahit ako lang mag-isa. Namamasahe ko, magkano ako na pamasahe doon para lang puntahan. Pero, nataniman ako ng salita ng Diyos, nawala na po yung cross na yan. Na-inlove na po ako sa Panginoon kasi nabago ng buhay ko. At doon po nagpatuloy ang aking paglilingkod sa Panginoon. Doon po na-inlove ako sa Panginoon talaga. Nung wala pa po tayo sa Panginoon, ano po ang buhay po natin? Siguro ako po, kung personal testimony sa akin pong buhay, ako po nung bata po ako, isa po akong makulit na tao. Isa po akong makulit na bata, piloso pong tao, bastos na tao, na bata, kahit sino babae, hindi ko siya, lagi ko siya pinapatulan sa mga away-away. Parang ganun ako. Bastos akong tao, hindi ako marespetong bata. Kanaya ako mura. Marinig mo sa bunga ako pala yung mura. Hindi ako makapagkukwento sa inyo na walang mura para lang maging maganda yung ating kwentuhan. Laging may mura para may diin ba yung kwento mo. Ganun po yung aking buhay noon. Nagkukwento ko ng puro mura. Tapos wala akong galang sa aking mga magulang, kapatid. Isa rin po akong sutil na tao, na bata. Maging nga aking mga kabarkada ng kuya ko, lagi ako niloloko. Kaya nga binansagan ako nung makulit na bata eh. Ganun po ako nung bata ako noon. At minsan po ay nahuli po ako ng dutugas ng kamyas sa kapitbahay. Sabi ko, yun po ang buhay ko, nandudugas ako ng mga prutas sa mga kapitbahay, kainito, bayabas, at nasa loob ng bakuran nila, inaakit ko po yun. Ganun po ako ulit. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nabago po tayo. At ngayon po na, kahit pa paano, respeto na po tayo sa babae. Ganun po ako noon. Kaya sabi ko, napakabuti po talaga ng Panginoon sa buhay po natin. Yan. Yan po, meron po tayo kanya-kanya mga patotoo sa ating buhay. Ano ba ang buhay mo noon? Ikaw ba ay makulit ng tao? Ikaw ba ay bastos? Ikaw ba ay may bisyo? Drug addict ka ba? Singgero ka ba? Lahat po tayo may kanya-kanya mga bisyo noon. Paano mo naranasan magtiwala sa Diyos? Isang tulad po lang sa akin, nung nashiran po ako ng gospel, sinuko ko ang buhay ko, at unti-unti, hindi po biglaan na nagbago ka, unti-unti kang binabago ng Panginoon. Tumatabang na ang dati mong ugali na parang ayaw mo nang gawin. Parang sabi nga pag ikaw daw ay naging Kristiyano, ang unang-unang mababago sa'yo, ang ugali. Diba? Yung dati mong nakasanayan mo ng ginagawang mga pangit, unti-unti nang nawawala yun. Kaya sabi ko, eto na ako siguro ngayon. Masasabi ko na unti-unti na akong nababago ng Panginoon. Sabi nga, hindi naman dito ang kabanalan eh. Nasa langit. Pero dito sa lupa, unti-unti tayong kinikinis. Masakit minsan, napapahiya ka. Minsan ay talaga namang masakit ang paglinis natin ng Panginoon. Sabi nga, sa pruning daw, sabi sa pruning, kung gusto mong ang puno daw ng langka, para gusto mong dumami ang kanyang bunga, ang gagawin daw nila, tatagain yung ilalim. Pagpuprune. Napakasakit nun para sa puno. Para daw dumami yung bunga. Minsan pauusukan. Ganoon din daw po ang Kristiyano, dadaan ka muna sa proseso na mahirap para maranasan mo, mabago ka. Kasi mapapahiya ka dahil sa ugali mo. Pero yun pala ay pagpuproseso ng Panginoon. Pero pag natapos naman yung lahat ng yan, ang sarap. Parang meron ka ng malinis na, meron ka ng konsensya, kung baga sinasabi ng konsensya, pero sa totoo, banal na Espiritu yung nagpapaalala sa'yo na mali ang ginagawa mo.
Yun po yun. At sabi po rito, ngayon, ito na yung bagong buhay natin. Dahil sa patnubay ng Banal na Espiritu, tinanggap ko si Jesus bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon. At pinahayag ko na sa madlang aking pananampalataya sa pamamagitan ng salita at ng bautismo sa tubig. Yan po yung huli natin. Pinapahayag ko na ang iyong sarili sa madla na eto na ako. Hindi na ako yung dating buhay ko. Bago na ako. Yan po yun. Nabuo ang FCF dahil sa kwento ng mga taong binago ng Diyos. Yan po. Nabuo ang iglesyang ito dahil sa mga taong binago ng Diyos. Sa mga kwento na eto pala, Kristiyano. Yan. Pinapatatag ang mga kapwa Kristiyano dahil sa kwento ng bawat isa. Iba't iba ang pagkilos ng Diyos sa akin, sa iyo, sa Kanya, sa lahat. Magiging pagpapala tayo sa iba. Kaya nga sabi nga ang simbahan kumbaga, ibalik natin ang simbahan, ibalik tayo sa simbahan kasi dito po tayo napapalakas. Dahil sa kwento mo, dahil sa kwento ko, dahil sa kwento ng ating mga kapatiran, lahat po tayo napapatatag at napapasigla ang ating pananampalataya. Amen? Yan po yun. Ang laman ng kwento ni Pedro ay nagkasalaysay ng mga pangyayari, ng mga nangyari at bahagi ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kasi po ako po ay nagsiseries po kasi ako everyday. Sinimulan ko po basahin ang Old Testament. Kailang everyday po kasi one chapter lang po nababasa ko kasi limitado lang po ang oras ko sa company. Every break time bago po ko mag-siesta, bago po matulog, nagpasa muna po ako ng isang chapter. Kailan lang po ako nakatapos ng Old Testament. Kailan lang po natapos ko po yung Old Testament at ngayon po nagsisimula po ako sa New Testament. At talagang na-appreciate ko po yung New Testament kasi tapos ko po yung Old Testament. Ito pong New Testament na binabasa ko, na-appreciate ko siya ng gusto. Kasi noong kasi hindi ko siya ma-appreciate kasi yung background niya sa Old Testament, hindi ko siya masyadong naintindihan. Hindi ko siya nabasa masyado. Pero ngayon pong nagbabasa na ako nung nasa New Testament na po ako, nakita ko talaga na lalo ko po siya na-appreciate. Kasi ito pala yung nangyayari ngayon, na kaganapan, katuparan, na mga ipinangako sa Old Testament. Ito na pala siya ngayon. Kasi sabi ko, ang sarap. Parang lalo ko po siya na-enjoy. Yung pagbabasa ng Biblia, ng New Testament ngayon. Sabi ko, i-encourage po natin ang bawat isa po sa atin, magbasa po tayo. Kasi wala po tayong maikukwento kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Napakasarap po kasi magkwento kung ikaw mismo nabasa mo, na-experience mo sa iyong buhay. Kaya nung isang araw, nagkukwento ko kami ni Ronnie sa planta, kasi siya nagbabasa rin, kasi siya in-encourage siya magbasa. Kung magbasa ka ng Biblia, basahin mo yung New Testament. Babasahin mo muna yung Old Testament, mag-New Testament ka. Siya lang yung nagbabasa na. Nasa Santiago na siya. Kaya lang yung Old Testament, nangalahati lang siya. Nag-jump siya sa New Testament. Sabi niya, napakasarap basahin ng Biblia. At ngayon, nag-share na siya sa mga kasamahan ko. Sabi ko, tuloy-tuloy mo lang yan. As nag-sharing time kami, pinaririnig namin sa mga kasamahan namin nasa paligid namin yung sharing time namin dalawa. At natutuwa naman ako dahil kapatuloy sila mag-ina. Yung anak niya, katapos na ng Old Testament, nasa New Testament na rin. Kaya sabi ko, okay nakakatuwa. Kasi habang ikaw ay nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, pag dumating sa punto na kumilos ang Panginoon sa buhay mo, makakapag-share ka Bibigyan ka ng lakas ng Panginoon para makapag-share. At yung mga nabasa mo, na-experience mo, yun ang ibabahagi mo sa kanila. At ganoon, maaakit sila na sumama at manampalataya sa ating Panginoon. Yun po yun. Natatandaan niyo po ba yung pinag-aralan po natin yung nakaraang taon, dapat pag-aaralan po natin yung istorya ng bigat. Kaya lang po nahinto dahil nagkaroon po ng pandemic. Kaya siguro by next year, tutuloy po ni Pastor Mon yung pag-aaral po para mas matuto po tayo sa background ng pag-aaral po natin ng Biblia. Napakaganda po pag-aaralan talaga. Ayan. Okay, pagsasabuhay po natin, ang naranasan natin ay ganito.
Narinig natin ang kwento ni Jesus sa buhay ng mga taong binago at iniligtas ng Ebanghelyo ni Jesus. Pero ang epekto, binago na ni Jesus sa epekto ng kasalanan, masamang buhay dahil sa kasamaan ng puso ng tao. Sa pamamagitan po ng kwento nito, nababago po tayo dahil nakikita po natin din yung buhay po ng tao na napakasama. Pero dahil sa kwento ko, sabi nga ni Ronnie, nung binasa ko ang Biblia, parang nahubaran ako eh. Nahubaran siya nakita niya yung kanyang ugali. Nakita niya yung kanyang buhay dati. Sabi niya, ganyan talaga ang Biblia, kaya nga ayaw nilang basahin eh. Dahil ayaw nilang mahubaran ayaw nilang makita yung kanilang kasalanan. Pero sabi nga, grabe pala itong Biblia na binabasa natin. Nakita ko ang kasalanan ko. Ganun pala katindi. Ganun pala kalayo ako sa Panginoon. Pero nung nabasa ko ang Biblia, eto na ako ngayon. Grabe. Hubad na hubad ako sa Panginoon. Sabi niya, wala na akong may pagkamamalaki. Lahat talaga, kailangan palang isurrender sa Panginoon. Ganun po yung naranasan niya. Okay? Katulad ng mga ginawa ni Pedro, kaya nga sinabi niya sa kanila na sila ang pumatay kay Jesus. Anong nangyari? Sila po ay nabagabag at nagtanong sa mga apostol, ano po gagawin namin? Di ba? Ano po gagawin namin sa nangyari? Sabi po ni Pedro, magsisihin ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo. Takot po sila eh. Kasi nung kinuwento ni Jesus Christ, kayo pala ang nagpapatay kay Jesus Christ. Di ba? Pero nung nangyari po yun, lahat po sila nagkaroon ng nabagabag ang kanilang mga puso. Kaya sa 2022, ayan, sabi niya, makikipagtipan ako ng regular sa Diyos, sa kapamilya, sa papapamilya, at pagsasariling debosyon na may pag-aaral ng Biblia at pananalangin. Mag-aral po tayo at panalangin. Ito na po. Kaya sabi ko nga sa inyo, in-encourage ko po kayo, mas ma-appreciate yung basahin ng New Testament kapag nabasa niyo po ang Old Testament. Mas maunawaan niyo po ano ba ang nangyari. Yan. Point number 3. Ang iglesia o mananampalataya ay nangangailangan makasangkapanan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang bawat mananampalataya ay may malinaw na misyon. Ang magkwento o magbahagi ng karanasan niya kay Jesucristo at ginagawang pagliligtas ni Jesus. Ang magagandang dulo ito sa buhay niya. Ang tanong, kaya mo ba? Yan po ang tanong. Kaya ba natin magbahagi ng salita ng Diyos? Hello? Ang sagot ay hindi. Kung sa sarili lang natin kalakasan, hindi natin kaya. Diba? Yan ang tamang sagot. Hindi talaga natin kaya sa sarili natin. Hindi kailanman tayo iutusan ni gawin ang pagbabahagi ng sarili nating kwento. Hindi dapat ang kwento ni Jesus ang ikikwento natin. Hindi natin kaya magkwento ng sarili nating abilidad kung wala ang gabay ng Banal na Espiritu. Alam ni Jesus na hindi natin ang kanyang pinagagawa. Kaya sinabi niya ng salitang ito. Sa Lucas chapter 24 verse 49, sabi niya, hindi natin kaya eh. Sa ating mga sariling abilidad, sa sarili nating kagalingan, kahit napakahusay mong commentator, mahusay ka mang magsalita, hindi mo kakayanin magkwento ng buhay mo sa kanila kung paano ka binago ng Panginoon. Sabi ng Lucas chapter 24 verse 49, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo mapagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Antayin po natin yung Espiritu Banal. Kasi mahirap po na mag-share ka ng sarili mong effort, sarili mong kalakasan, sarili mong kagalingan. Wala mangyayari. Baka pagka hindi tumanggap, na maasar ka sa sarili mo, hindi pala ako epektibong Kristiyano eh. Diba? Hindi ako epektibo, sabihin mo. Pero kung ito po ay hinintay mo yung Banal na Espiritu, kahit anuman mangyari,
Sabi nga ng Panginoon, hindi ikaw yung nangangaral, kundi ako. Hindi ikaw yung tinatanggihan, kundi ako. Di ba? Kasi, hintayin natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. At isa pang pangako sa atin ng Panginoon, sa Gawa 1:8. Subalit tandaan ninyo, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yan. Yan po ang pinaka-aasahan natin. Kaya sabi nga kaya mo ba? Hindi natin kaya. Tanging ang Banal na Espiritu lamang ang makakaya. Ibibigyan ka ng kapangyarihan, ibibigyan ka ng gabay, ibibigyan ka ng sasabihin mo para maikwento mo ang ating Panginoong Jesucristo. Tiyak na tiyak ako na kayo isasang-ayon sa pagpapatakbo ng FCF. Maliwanag na ang intensyon ni Jesus para sa church ay magiging isang iglesia na kinakasangkapanan ng ating Panginoon. Ma-approve ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon na ang iglesia ng FCF ay kinakasangkapanan ng Banal na Espiritu? Amen, di ba? Kasi nakikita po natin na tayo po ay nangangaral, hindi po sang-ayon sa ating kagalingan o sa ating idea, kundi nangangaral po tayo sang-ayon sa Banal na Espiritu. Amen? Ang tapatak po sa atin, hindi po kayaman, hindi po pera, hindi po human resources, hindi po technology. Kasi kung tayo po ay, kung tayo pong lahat ay dumidepende lamang sa pera para mapatakbo ang simbahan o sa ating mga resources o kaya sa mga technology na ating pong na uso-uso po ngayon, wala mangyayari sa atin. Wala mangyayari. Malamang, madali mag-dissolve ang iglesia ito. Pero ang iglesia pong ito ay patuloy na sinasangkapanan ng Banal na Espiritu. Kaya po tayo nananatili. Amen? Kaya po tayo nananatili dahil ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na nananahan sa iglesia pong ito. Tandaan po natin, ang Espiritu ay ang ikatlong persona ng Diyos. Ang Anak, ang Ama, at ang Espiritu Santo. Siya po ay Diyos din na nagbabago ng buhay ng tao. Binabago niya ang mga taong nagsisisi at patuloy na gumagabay sa atin. Yan, ang statement of faith po natin ay isa lamang ang Diyos. Ayan, ito po. Isa lamang ang Diyos magpasa walang hanggan. Namamahagi sa... Basahin po natin ng sabay-sabay. Yan. Isa lamang ang Diyos. Anak, Espiritu Santo, ay Diyos din. Yan. Yan po ang ating statement of faith. Iisa lamang. At meron po tayong tatlong persona. Ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Diyos, Espiritu Santo, siya po ay nagbabago ng buhay ng tao at nananahan sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Ang Espiritu Santo ay kumikilos ay katuparan ng pangako ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin. Ang pagdating ng Espiritu ay pagtupad ni Jesus sa pangako niya na hindi niya sila iiwan at hahayaang nag-iisa. Sabi sa John 14:16-18, "Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakilanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwan, mga ulila, babalik ako sa inyo." Yun po ang napakagandang pangako ng Panginoon sa atin. Bagamat ang sanlibutan, hindi siya nakikilala dahil kaya nga sila gumagawa ng mga imahe. Dahil ayaw nilang paniwalaan yung espiritu nila nakikita eh. Gusto nila, meron silang
pinupuntahan na nakikita nila para sambahin. Yun po ang pagkakamali eh. Sabi nga rito eh, ayaw tanggapin ng sanlibutan. Pero tayo na mga mananampalataya ng Panginoon, tanggap po natin ang Banal na Espiritu dahil ang Banal na Espiritu nagbabago sa ating buhay. Diba? At ang pangako ng Panginoon, hindi niya po tayo iiwan at hindi pababayaan. Yun po ang napakasarap po nating malaman. Ano po ang ating pong nararanasan sa ngayon, tayo po ay nanghihina, tayo po ay dumadaan sa matitinding pagsubok. Alalahanin po natin ang pinangako ng Panginoon. Ang Diyos po ay hindi nang iiwan. Hindi kanya hahayaang lugmok. Patuloy kanyang i-encourage. Lumangon ka, anak. Malalakasin kita. Manatili ka na sa aking presensya. Yun po ang ating Panginoon. Ang Espiritu ay ang mismong presensya ng Diyos na sa atin. Ang presensya ng Diyos ay nananahan sa Garden of Eden, sa Tabernacle, yun din po ang presensya ng Diyos na nananahan sa atin. O ang presensya ng Diyos noon, Old Testament, ay siya rin po ang Espiritu ng Diyos na nasa atin po ngayon. Amen? Kaya anuman ang ating sitwasyon ngayon, kung paano niyo po ginabayan ang mga ninuno po natin, paano niya binago ang buhay ng mga tao noon, kung paano niya sinubaybayan ang mga apostol noon. Ganon din po ang Espiritu na nasa atin po ngayon, na patuloy po magbabago ng ating mga buhay at gagabay po sa atin, magbibigay po sa atin ng lakas upang ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong naliligaw, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay, na wala pa po sa ating Panginoon. Yan pong Espiritong yan, ang magbibigay po sa atin ng lakas. Amen? Okay. Ibig sabihin, kung wala ang Espiritu, hindi natin magagawa ang mga bagay na nais ng Diyos. Makakapagsalita sila ng iba't ibang wika kung hindi sinamahan ng Banal na Espiritu. Diba? Parang mahirap, di ba? Saan naggaling yung mga salita yan? Lasing? Di ba? Kasi sabi nga nila, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng lasing, pagka makita mo ang Espiritu ng lasing, di niya alam kanyang ginagawa. Di niya alam kung ano nangyayari. Yan ang espiritu ng alak. Pero ang Espiritu ng Panginoon, makita mo na kakaiba rin siya. Kaya sabi nga ng Ephesians sabi niya rito, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak, lalaki at babae, ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataan, lalaki, ay makakita ng mga pangitain. At ang inyong mga matatandang lalaki at magkakaroon ng mga panaginip sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking Espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki man o maging lalaki, maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Ibig sabihin, kung wala ang Banal na Espiritu, hindi natin magagawa ang mga bagay na nais ng Diyos. Makakapagsalita ba sila ng iba't ibang wika? Hindi. Hindi naman sila nag-aral noon. Diba? Kahit naman mag-aral sila ng ganun hindi naman agad-agad matututunan agad yun It takes time para matutunan nila yung magsalita ng mga iba't ibang wika. Pero nung time na yun, instant na nangyari. Narinig nila. Yung salita nila na sinasabi ng mga taga-Judea. Diba? Kaya, imposible, kaya mamamangha ka sa pagkilos ng Panginoon napakamatinding himala ng nangyaring yun sa kanila. Sabi po rito, dito may nais na linawin. Hindi sinasabi ng kwento na ito. Kapag nasa atin ang Espiritu, makakapagsalita tayo ng speaking in tongues, na tayo ay tulad na sinasabi ng ilang grupo. Ibig sabihin, kapag daw ikaw ay napuspos ng Banal na Espiritu, hindi naman, ibig sabihin, pag magkasalita ka agad ng speaking in tongues. Depende po yan sa available na ng ating Banal na Espiritu kung ano ibibigay sa iyo kapangyarihan. Diba? Kasi minsan may mga tuturo Pagka napuspos ka, ginagano agad sila Di ba?
Hindi natin pwedeng sabihin na ganun. Kasi meron pong pagkilos sa Panginoon sa iba't ibang bagay na paraanan. Hindi lamang speaking in tongues, may pangyayari na ang Banal na Espiritu kumikilos para baguhin ang iyong buhay. Ang Banal na Espiritu kumikilos para pagalingin ang mga may sakit. Hindi lamang yon. Kaya wag po tayong maggaan sa mga ganung bagay. Desisyon ng Banal na Espiritu kung ano ang gusto niyang gawin sa atin. Hindi tayo ang kukontrol sa Kanya. Nagulat din ang mga disipulo noong nabigla na lamang silang nakapagsalita ng iba't ibang wika. The point is this, unmistakable power available for them with amazing result. Yun po yun. Kaya, may mga kasi nagtuturo, ganun eh. Pagbaba, bigla ka na lang, hindi ganun ang ano. Kung ano pong availability ng Panginoon, kung ano pong available ng Panginoon na pwede ibigay sa iyo kapangyarihan, na para makita ng ibang tao, yun po yun. Kaso yung mga time na yung kailangan na makita ng ibang tao na makapagsalita sa iba't ibang wika, para malaman nila na spectacular ang gawa ng Banal na Espiritu sa buhay sa panahon na yon. Amen? Kaya nabuo ang church at sama-sama bilang isang pamilya dahil sa Espiritu. Kaya 3,000 ang naniwala sa mensahe ni Pedro dahil din sa Espiritu. Yan. Sa pamagitan po ng Banal na Espiritu, marami po ang dinagdag sa Panginoon. Sa Ephesians chapter 1 verse 18, kaya nga sabi ni Pedro, huwag kayo maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa English po, do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Kasi pagka uminom ka ng alak, kontrolado ka ng alak. Hindi mo alam ang sinasabi mo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero pagka kontrolado ka ng Banal na Espiritu, may kapangyarihan, may kapangyarihan na mararanasan ka sa iyong buhay. Yan po yun. Kaya sinasabi natin, ito ang iglesia na sinangkapanan ng Banal na Espiritu. Kung ganon, ang mangyayari sa church natin, something very amazing will happen. Kapag tayo po is sinangkapanan ng Banal na Espiritu, may kakaibang mangyayari, nakakaiba sa ating mga buhay, lalo po sa ating iglesia. Amen? Kung FCF Church, ang bawat Kristiyano, ay nakikilala at kikilalanin ng kasangkapanan ng Banal na Espiritu Santo, tiyak na may mga mangyayari sa ating buhay. Amen? Okay. Dito po tayo sa last point. 4 na point pala. Ayan. Ang sarap po, di ba? Makita po natin yung pagkilos ng Panginoon eh. Talagang, ang iglesia po talaga, hindi po tayo gumagawa ng sarili nating kalakasan. Hindi po tayo nabuo dahil sa invitasyon lang ng mga mag-anak o kaibigan. Tayo po ay ginader ng Banal na Espiritu para ipangaral ang salita ng Diyos, ikwento ang buhay ni Kristo, at tayo po ay magpalakasan sa iglesia po ito. Yan po yan. Kaya napakasarap po na ang nangunguna po sa atin, hindi si pastor, hindi po ang mga abilidad, hindi po ang galing, kundi ang Banal na Espiritu ang nangunguna po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pang-4 na puntos, ang iglesia sa ngayon ay patuloy na naghihintay ng mga kahanga-hangang bagay na mangyayari sa hinaharap. Excited po ba kayo ron? Ayan. Ayan. Kapag may church na membro ay nagkakanya-kanya, walang pakialam, hindi ka puri-puri yun, di ba? Kanya-kanya, kakaroon ng division of labor. Hindi kakaroon ng division ng simbahan. Dito na lang ako kay Pastor Edmond. Ang galing. Dito na ako kay Pastor Mon. Husay magturo. Dito na ako kay Pastor Manny. Magaling mag-joke. Di ba? Hindi maganda. Hindi maganda tignan. Pero kung ang iglesia ay nagsasama-sama at nagkakaroon ng kalinga sa bawat isa, kahanga-hangang tignan at kapuri-puri sa paningin ng Diyos. Yan. Kapag ang church na ang membro ay hindi naglalaan ng panahon sa salita ng Diyos
possessed ni God, na alalahanin ito at ibahagi sa iba, hindi ka puri-puri, di ba? Kumbaga parang ating kalaman sa simbahan, pagdating mo sa simbahan, pag-uwi mo, parang walang nangyari. Yung mensahe ng Panginoon na pinasok dito, pag-uwi sa bahay, nandito na, mabas na rito, hindi mo malang na-share sa yung kasama sa bahay kung ano yung mensahe ng Panginoon, hindi mo malang na-share sa kayong kaibigan, parang hindi ka puri-puri at hindi ka hanga-hanga, di ba? Pero, kung ang mensahe ng Panginoon ay napakinggan at naipamuhay at tinakpan ng tenga at ipinamahagi sa bibig, yun po ang may magandang resulta at kahanga-hangang pakinggan. Di ba? Yun po ang iglesia. Hindi po tayo stagnant, parang dito na lang tayo, ang mensahe dito na lang. Dapat ilabas, meron po tayong outlet. Meron po tayong sinesharean. Amen? Kapag may church na ang member ay hindi mo feel na work ng Holy Spirit, para bang ibang espiritu ang nasa senso sa kanya, hindi po kaya-aya, di ba? Yung espiritu na meron to, at ganito to. Iba ang chinichismis, hindi si Kristo. Chinichismis niya, sirain yung buhay ng kapwa niya. Chinichismis yung buhay ng kapatiran niya. Hindi ko yata masin sa kanyang espiritu ng Panginoon. Hindi yan ang Kristiyano. Dapat ang Kristiyano, chinichismis mo ang buhay ni Kristo, ang buhay na binago ni Kristo. Yun dapat ang chinichismis. Hindi yung kasiraan ng iyong kapatid. Hindi yung kasiraan ng iglesia. Diba? Ang chinichismis mo, yung Panginoong Kristo, paano namatay si Kristo sa krus para sa iyo. Yun po yun. Amen? Yun po yung kahanga-hanga at kapuri-puri sa paningin pa ng Panginoon. Amen? Sabi nga po rito sabi nga, may isang example dito, ako isang panatiko sa larangan po ng basketball. Kapag ka po ay pag nakikita ko po yung aking team ay naglalaro, talaga naman tuwan-tuwa ako, hanga-hanga ako, lalo na pagka nakikita mo yung hinahangaan mo, nagdadunk at nag-acrobat sa gumagawa ng style sa pag-shoot at nakita mo napakarami ang puntos. Mahanga ka sa kanya no? Tuwan-tuwa ka. Pero ang dapat mong kahangaan, at dapat mo nga, ang nakakaano po rito, ang amazing po rito, yung 20,000 na nanonood lang, walang ginagawa, kundi nanonood lang. Amazing na yun. Dapat, ikaw yung hinahangaan dahil nakikita mo na may ginagawa ka. Di ba? Hindi yung tagapanood lamang at tagapakinig. Di ba? Doon na, nakikita mo, 20,000 na andun nanonood lang sa gumagawa, nagpupuntos. Gadang, nakita niya yung husay. Ikaw, ginagawa mo, nanonood ka lang. Di ba? Ganon din minsan sa church Takapakinig lang minsan tayo. Dapat hangaan po natin yung mga tao gumagawa sa simbahan. Dapat meron ka rin participation sa simbahan. Di ba? Hindi lang po tayo, katulad mo sinasabi na yung kugon daw, pagka ginadalo mo at tatuyo, pag sinilaban mo, saglit lang, gagawin lang yan Bigla nang mawawala. Parang ningas ko, sabi nga ng ningas kugon. Magpaplano, gagawa ng ilang araw, pagka wala nang kumikilos, wala na rin. Parang no? Dapat, ang Kristiyano ay hindi po nagtutulong-tulong po. Like po siya sa bahay po. Isa po tayong pamilya. Kapag isa lang po ang kumikilos, at yung iba nakatutok sa cellphone, iba parang nakakaya naman. Ang linis-linis ng bahay, tapos isa lang ang kumikilos. Di ba parang, grabe naman itong mga to. Kapamilya ka, hindi ka man lang, Kaya nga sabi sa amin sa bahay po namin, may toka-toka. O ikaw, Miguel, magbukas ka ng pinggan ha, mamaya. O ako, maghasaing. Maglinis ka ng bahay. May kanya-kanya kaming toka. Tapos pagka Monday naman, ako magliligpit si Bel, maglalaba. Pagtapos maglaba, sasampay. Si Miguel ang magkatanggal ng sinampay. Ako naman po magliligpit. May kanya-kanya po kami gawain sa bahay. Dapat sa iglesia ganun din po. Dapat hindi po tayo
nakaupo lamang, nakikinig, kundi ipakita po natin na kapamilya nga po tayo. Pamilya po tayo na meron po tayong ginagawa sa iglesia. Kung nakikita po natin na ang iglesia po natin ay madungis, dapat po magkusa na po tayo. Bahay po natin to eh. Church po natin to. Kapag nakita po natin ang ilaw ay nakabukas na wala man lang tao, patay na, magkaroon po tayo ng malasakit. Yun po ang pamilya. Kasi ang nakikita po natin ay isang lamang po kumikilos. Nung kabata, kaya lang po, ako po, honestly po ako po ay guilty po sa ganitong pangyayari. Ganito pong sitwasyon. Minsan hindi po nakakalimutan ko na rin po minsan ng simbahan. Nakakalimot din po ako na meron din pala akong obligasyon sa simbahan na dapat kong gawin. Hindi lang po sa tahanan namin, kundi ito din po ang pangalawa kong tahanan, ang iglesia. Dapat din pala, inaasikaso din po natin. Kapasalamat po tayo sa mga kapatid na mayroon pong malasakit na tumutulong sa ating pong iglesia. Isang halimbawa ng mga nangyayari ngayon, natutulungan ng FCF member sustinahin ang pangangailangan po ng church. Ang simbahan kahit sa gitna ng kagipitan, sa gitna ng pandemic, meron pang mga kapatid na matatag na nagtatabi ng kanilang tithes para pagdating po ng ay maibigay para po masustinahan ating iglesyang ito ng ating Panginoon. Kahanga-hanga po yun na makita po natin may mga ganong kapatid na tumutulong, na bumabalikat sa pangangailangan po ng iglesia. Kapuri-puri pong tignan. Isipin mo kung ang lahat ng membro ay tulong-tulong sama-sama sa gawain. Nag-iisip ng paano makakatulong at may papaganda, lalo na po yung ating online. Medyo bigkakulangan po tayo sa online service po natin. May mga kailangan po nating bilhin. Kung meron po tayo mga malasakit or sa ating pong bilang isang Kristiyano, bilang kapamilya, kapuso, kapatid, kamag-anak, lahat na po ng makatulong tayo sa iglesia natin, mapaganda po natin yung ating online service. Siguro po napakaganda po tignan, di ba? Nakakatuwa po, meron po tayo isang kapatid noon sa ibang bansa na niyempo po natin dito, na nagtanong sa akin, magkwento ka naman sa akin kung tungkol sa nangyayari dyan. Kinuwento ko sa kanya, sabi ko sa chat na sa akin, sabi ko sa aking pamilya, ay okay naman kami. Nakakaraos araw-araw kahit may pandemic, okay naman kami. Ang nalulungkot lang ako dahil sa iglesia natin, sa church natin, dahil dumaan ng pandemic, dumaan tayo sa matinding pagsubok, medyo bumaba yung ating koleksyon. Alam mo naman, doon sa kanya, nagre-rent lang tayo. Sabi niya sa akin, kaya nag-iisip kami na mag-solicit sa mga kapatiran. Natutukan mo ko sa kanya respond. Sabi niya, sa respond niya, just let me know kung kailan ka mag-solicit at kung kailan ko ipadadala yung aking tulong. Nakakatuwang isipin, sabi ko sa kanya, sige, salamat, sana isama mo kami sa prayer. Nakakatuwa yung mga ganong tao na pagamat hindi siya nakakadalo rito, siya po yung nasa ibang bansa, ay may puso po siya sa gawain po ng Panginoon. Kaya sana po, tayo pong naririto, ay magkaroon din po ng ganong hangarin na makatulong sa iglesia ng ating Panginoon. Amen? Amen. Meron pong isa pang kapuri-puri sa pagkilos ng Diyos sa buhay na po ng kapatid natin. Bagamat 2 years o 3 years na po nakalipas, siya po ay binago po ng Panginoon at siya po ay nakadalo ng sa kanya nung binago po siya ng Panginoon, siya po ay nakadalo ng T40
nag-aral ng EB2, nakapagbahagi po sa iba't ibang lugar. Nagkaroon nga po tayo ng gawain sa Cavite, sa GNT, sa Valenzuela, sa Fairview. Kapasalamat tayo dahil may taong ganito na ginamit ng Panginoon. Nakaka-inspired. Lahat naman po tayo, lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang karanasan. Diba? Meron po tayong mga ginagawa. At ito po ay naging ano po natin, nakita po natin ang buhay po ni Brother Elmer, di ba? Na ang pamilya po niya, nung siya po ay nabago, nadala niya lahat ng kanyang pamilya, na sila rin po lahat ay nagka-tithes. At sa kanya pong pag-aaral po ng salita ng Diyos, nakarating po tayo ng Cavite, nakarating po tayo ng Fairview, may Valenzuela pa yata. Marami po tayo napuntahan. Kaya lang, naputol dahil may pandemic. At naniniwala ako na ang Diyos po ay kumikilos sa iglesia po natin, hindi lang po sa buhay ni Brother Elmer, sa buhay po ng lahat ng mga taong naririto. Amen? Kaya magpatuloy po tayo. Yan po ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin, sa iglesia po natin. Yan ang huli at ang ating pagkasabuhay. Ay, salamat. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng sa buhay po natin lahat. Kung ang mga churches, kung FCF ay gagawing sentro ng iglesia ay si Jesus lamang, masabing may hinahantay pa tayong maganda at kahanghangang mangyayari sa iglesyang ito? Amen po ba? Kung ang iglesia daw po ng FCF ay ang sentro, ay si Jesus Christ, meron po tayong inaantay na magandang kahanga-hanga mangyayari sa ating iglesia? Amen! Di ba? Dahil alam natin na ang Diyos ay kumikilos eh. Ang importante lang magpagamit po tayo. Ang importante lang kumilos po tayo. Ang importante lang ay gawin natin kung ano po yung kapuri-puri at kahanga-hanga sa ating Panginoon. Wala mo tayong gagawin kundi magpapagamit sa Banal na Espiritu Santo. Huwag po tayo gagamit ng sarili natin, lakas, talino, abilidad, walang mangyayari sa atin. Ang importante, sa Holy Spirit tayo, humingi ng lakas, humingi po ng talino, humingi ng wisdom, dahil siya lamang po ang gagawa sa atin. Amen! Yan po ang pagkilos po ng Banal na Espiritu. Kapatid, sa online, inanyayaan po namin na bumalik po tayo sa simbahan, sama-sama po tayo rito. Dahil dito po ang kalakasan, dito po tayo lalakas. Sa pamamagitan po ng kwentuhan at kainan sa Sunday. Ayan. Sama-sama po tayo. Amen? Salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Araw-araw. May budget. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe na pakinggan po namin. Tunay na, O God, na ang iyong Banal na Espiritu ang bikilo sa aming pong kalagitnaan, ikaw pong patuloy na manguna, at patuloy mong gamitin ang iglesia pong ito, Lord God, upang maipahayag ang iyong salita, maikwento sa iba ang aming karanasan sa inyo, Lord Jesus, kung paano nyo kami binago, kung paano ka kumilos, Panginoon, kung paano ka namatay at muling nabuhay para sa amin. Maraming po salamat sa kwento na pinahayag ni Peter, Panginoon, na binigyan kami ng lakas ng loob, Lord God, at naniniwala po kami na libo-libo tao, Panginoon, ang lalapit sa iyo, Panginoon, kapag kami po ay napagamit sa iyong kapangyarihan. Maraming pong salamat, Ama. Sa pangalan po ng Jesus we pray. Amen. Amen.